Hey mga broads, may balita nga po tayo dito po sa San Miguel Beermen. At ito, balak nga nilang kunin na ito pong si Kai Sotto. Alam natin malabo ito mga kabrods, pero natandaan nyo ba ito pong si Kai Sotto bumisita dito sa PBA. At ito, pinanood niya yung game ng San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, at yun, nakipag-catch up siya kina Junmar Fajardo, ibang mga SMB players, at yung mga ibang kakilala na ito sa PBA. So grabe rin syempre ito pong si Kai, hindi rin naman ito nakakalimot dito sa ating mga players dito sa PBA na mga naging kakampi niya sa Gilas, Pilipinas. Kaya mga kabrods, syempre alam din naman natin, meron itong mga secret negotiation or yung mga patanong na baka pwede ito pong si Kai Sotto na maglaro ng PBA or baka offeran ito ng San Miguel Beermen. Alam nating malabo mga kabrods, ito pong bago niyang kupunan sa Japan B-League na Koshigaya Alphas. Syempre itong ataginting yan na 40 to 60 million. Ito pong offer kay Kai Sotto. Alam natin na medyo mahirapan talaga paresan ng SMB yung offer na yon. Pero in time, mga kabrods, ito pong si Kai Sotto ay syempre open pa rin naman ang window niya na makapaglaro ng PBA. Sana naman, mga kabrods, sana naman ay hindi na dumating sa punto na ito pong si Kai Sotto maglalaro na lang sa PBA pero matandaan na siya mga kabrods. Pero syempre hindi rin naman natin masisisi ito pong si Kai dahil nasa Japan B-League ito. Isa ito sa mga mataas na level na kompetisyon ng liga sa Asia at syempre yung dream pa rin ni Kai Sotto na makapaglaro at makatungtong ng NBA competition. Pero syempre mga bros, nakasuporta pa rin naman tayo kay Kai Sotto, pero ito pong San Miguel Beermen o-offeran si Kai Sotto. Mga kabrods, siguro kailangan mong offeran pa ng sobrang laki si Kai Sotto mga kabrods. Mapapayag mo lang talaga ito dito sa PBA. Lalong-lalo ng SMB ngayon sa playoffs round, medyo hirap ito. Alam ko nga may mga big man na gustong kunin ng SMB May mga ilan doon, unrestricted free agent pa, katulad na lang ni Greg Slaughter, mga kabrods. Pero hindi pa ito pinupush ng SMB dahil gusto rin nila yung mga active players na katulad ng mga veterano ngayon sa PBA. At ito, baka makipag-trade sila dahil papasok na tayo ng playoffs round. Pero ito pong si Kai Sotto, kahit sabihin natin na gusto nila ito sa playoffs ng SMB, kahit sa long term ng SMB, future ng SMB mga kabrods, hindi pa natin ito masabi. Pero sinabi rin naman ng papa ni Kai Sotto, yung PBA legend na si Ervin Sotto, na bukas pa rin ang pinto nila kapag kumakatok ang PBA sa agent ni Kai Sotto. At syempre, sa puso ni Kai, alam din naman natin na tubong Pinoy ito. Hindi rin ito makakalimot at syempre alam natin na proud tayo dito sa ating kabayan na 7'3" na ito mga kabrods naglalaro sa Japan B-League at nag-i-improve pa. Kailangan din talaga ni Kai Sotto mag-improve ng mag-improve dahil sa ating 2028 sa Gilas Pilipinas kailangan dumating na siya doon mga kabrods. Importante si Kai Sotto kahit sabihin natin at marami siyang basher na malambot pa daw ito. Mga kabrods, 7'3" na yan at talagang pinapakita ni Kai na pinoprove niya sa mga haters niya na mali sila. Diba nga yung mga Gilas games dati, mga past few games ng Gilas, pinakitaan din talaga ni Kai Sotto ito. Yung mga bashers nito na hindi na basta-basta ang isang Kai Sotto dahil tumigas na kahit papano, nakikipagpalitan rin ng muka, umaayos na rin yung kanyang physicality, andun pa rin yung kanyang shooting, sa tres pa nga, nakakapag-tres pa rin ito sa Japan B-League. Kaya ito, inuperan ito ng Koshigaya Alphas. Pero sa PBA, bilang isang San Miguel Beermen na player ni Kai Sotto, mga kabrods, yung percentage doon siguro 10% pa. Medyo malabo pa talaga mga kabrods, pero kung offeran mo ito ng malaki, malay natin, 'di ba? Kaya ikaw mga brods, Kai Sotto to San Miguel Beermen or doon na lang sa ibang bansa. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin. Mga kabrods, ito 6'10" Musa Diakite. Mga kabrods, guess what? 15 years old lang ito mga kabrods ng NU Bullpups. Mga kabrods, ito talaga yung pinaka-inaabangan ng mga PBA teams maski yung SBP at ang ating mga Gilas fans. Sabi nila, bigyan na yun ng pasaporte habang 15 pa lang dahil ang ating rules dito para ma-naturalize ka or maging local ka sa ating lineup sa Gilas Pilipinas ay dapat before 16 meron ka ng passport mga kabrod sa atin. At isa pa dito, dapat 10 years ka na rin naninirahan
dito sa Pinas. Ito po kasing si Moussa Diakite, halata naman din ito na in-scout lang din ito mga kabrods ng NU sa Africa, mga kabrods, or Nigeria. Ito pong si Moussa Diakite. Dahil 6'10 ito, tapos 15 anyos lang, biruin nyo yan na parang ganun lang din ito pong sitwasyon niya dito kay AJ Edo, mga kabrods. Buti nga nabigyan ito ng passport bago ito mag-16. Ganun din sana kay Diakite. Sana i-process ito ng SBP. So SBP baka naman. Dahil hindi rin naman basta-basta ito pong player na ito. Favorite na ito, mang block talaga, mga kabrods. Hindi lang mang block. Physical na rin kahit pa paano maglaro. Yung footwork kailangan pang i-improve. Pero yung shooting kailangan din i-improve yan. Pero yung pang ilalim sa paint, dahil syempre ang kanyang laruan talaga forward or center yan talagang dinudomina neto ni Diakite. Kailangan pang i-improve yung hops neto, yung taas ng talon neto, pero yung kanyang focus sa paglalaro ng basketball andun na. And yung speed niya, meron na, mga kabrods. Bro nyo 6'10 tapos 15 anyos, tas yung speed niya kahit papano okay na. Yung speed na medyo mas mabilis pa kay Kai Sotto. So okay na ito kasi yung athleticism neto, yung dugo neto, mga kabrods, ay naandyan na rin dahil nga 'di ba African nito. Kaya kailangan ito ng SBP kahit naman hindi ka dugong Pinoy. Basta makakuha ka ng pasaporte ng bago mag-16, tapos 10 years ka na sa Pinas, pwede yan. Katulad na lang nangyari kay Thonmaker, diba, sa Australia, mga kabrods. Sa Pinas, kailangan i-process nila ito dahil alam natin na medyo mahigpit ng rules ng FIBA sa atin, diba? Tapos kung gusto nila si Diakite maging naturalized in the future, why not, mga kabrods? Tapos 21, pwede na ito. Dahil 21 years old, pwede ka nang ma-naturalize pwede na yan si Diakite, mga kabrods. Tapos may nakaabang pa sa kanya sa PBA. Yes, na-scout ito ayon din sa mga reports natin, na-scout ito ng Barangay Nebra San Miguel, mga kabrods. Ito pong si Diakite. Dahil 15 pa lang, tapos ganito na 6'10. Tatangkad pa to, mga kabrods nakaabang pa dito ang Gilas Pilipinas, nakaabang din ang PBA. Dahil pag na-process kasi, ito pong requirements neto ni Diakite, ito, pwede siya maging local dito sa ating bansa at pwedeng magpa-draft ng PBA. So talagang the problem ito ng ating mga kuponan dito sa PBA kung makuha man ito ng Barangay Nebra San Miguel. Dahil 15 anyos, tas ganyan na yung galawan. Ang dami pa at ilang taon pang room for improvement. Napakabata. Minor lang na minor, mga kabrods. Ang sarap paturuan, tas ganito yung edad, 15 anyos lang. Ito pong Barangay Nebra San Miguel ay gusto talaga nilang improve, lalong-lalo na si Coach Tim Kun. I-improve yung mga ganitong players na bata pa lang, matangkad na, tapos nag-commit na dito sa atin sa Pinas. So maganda ito. Kaya ito, yung NU Bullpups, talagang pinapalakas ito pong si Moussa Diakite. So magandang ginagawa nilang programa dito kay Diakite, mga kabrods Dahil nag-i-improve ito sa mga liga neto, sa BBI, Manila Best Tournament, yung UAAP Junior High School 16 Under, okay rin pinakita niya doon, pating Alliance Pilipinas League. Syempre, in time, makikita na rin natin ito sa UAPS, sa NU Bulldogs, sa seniors nila, hanggang magpa-draft ng PBA at maging naturalize sa atin sa Gilas Pilipinas kung ipoprocess ito ng SBP, mga kabrods. So sana, mga kabrods dahil ang laking bagay na ito para sa lineup natin in the future. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.